Yun, welcome sa part 2 ng ating weekend charting at again, sa Facebook tayo nag-poll. So if you're not yet member ng Facebook, just click the description below at makaka-join kayo sa ating Facebook. At nandiyan din yung ating mga poll. Diyan tayo nagpo-poll, no? Yan, natabunan lang. Ayun, yan, para maka-join kayo sa poll at sa mga updates natin. Anyway, meron din tayong free webinar for beginners. Actually, this is not just for beginners. Pwede rin ito sa mga matagal na sa market pero parang hirap kumita dahil kay Trump, no? Pero sa totoo lang, yung target natin for the whole year is na attain na natin as of today or as of April 26 or 24, 25 yun. Kaya hindi na tayo nagmamadali mag-trade. So, sa iba, mahirap mag-trade kay Donald Trump kasi malikot siya, maraming sinasabi. At parang kalaban mo siya, no? Pag may position ka at nagsalita siya ng masama, wasak ang portfolio mo. Pero pag nagbago yung isip niya, break-even ka. Pero kung talagang sanay ka na mag-trade at naabutan mo yung Trump 1.0, yung Trump 2.0 is very easy to trade. Parang easy to read si Donald Trump. Yan. Plus, no, ang title natin is Trade with Clarity in Uncertain Market. So, hindi mahirap mag-trade ngayon. Actually, yun nga, quota na tayo. Kasi nga, kayang-kayang i-trade yan, no? At yan ang pag-uusapan natin during this webinar. So, mark your calendar sa May 10 na yan. At mag-join din kayo sa Discord natin. Ayan, may free Discord tayo. Plus, paano mag-register, no? Just click yung yan, registration. Tapos may libre pa kayong ebook. O saan ka pa. Okay. So, yun lang. Join us here. Okay. Ayan. So, balik tayo sa inyong stock request. Ito na yung summary. Tapos na tayo sa part 1. Nasa part 2 na tayo. Okay. So, Pure Gold ang number 1. Pure Gold. Si Pure Gold nagrally to kasi maganda yung earnings niya. Yun, no? San ka pa? Tapos may dividends pa siya na 3 or 4%. Tapos meron ulit. Ang bilis naman. Special divs Thursday. Mali lang. April 10 ang announcement date. Ang ex-date ay September. Ang aga nag-announce, no? Pero September pa. April 10. Ito naman ang ex-date is 10 din. So, sabay sila in-announce pero malayo pa yung isa. Kaya pala malakas yung rally. Okay? Tsaka maganda ang earnings niya. Ang lakas ni Pure Gold. 21% ang annual earnings. Pag chinek mo sa consensus, yun. 15% ang target for 2024 pero nagbigay siya ng 21 plus nagbigay siya ng mataas na dividends. Di ba 3% lang dito? Ang binigay niya is 4 plus special na 2. Malaki yun. So 6.7 or 6.5. So kaya pala. Okay. Congrats sa may Pure Gold. Ayun, kung nakabili nyo dun, kahit sa breakout lang, okay lang. Hindi natin masasakyan lahat pero kung nasakyan nyo to, congratulations. Resistance na. Huwag nyo nang habulin to kung may hawak ka. Trail stop mo na. Ayan. Pag mukhang okay pa naman. Pero tingin ko babagsak to sa X-Day syempre. Babagsak yan sa April 29. Baka by 28 babagsak na yan. So kung may hawak kayo, ibenta nyo na. Okay, huwag nyo nang habulin yan. Ang next na bilihan dyan dito. Yan. Magkano yan? 28. So yan ang next re-entry. Babagsak yan sa X-date niya. Tapos range niya doon. Laki rin, 22% na. So huwag nyo nang habulin. Again, huwag habulin. Overstretch na RSI 78. Ayan, auto-correct na to. Kung may position, bawasan nyo na para hindi maging bato ang inyong earnings. Sayang naman. Sayang ang gain. Maganda ang FA niyan, kaya ganyan. All buys. Pero 14% na lang upside. Target price is just 38. Maliit na. Ayun na lang, 36. 37, 38. So, nandun na lang. Kaya, sell partial.
or sell half, or gusto nyo sell all tas buyback sa mga 28. Okay, next is Monde. Monde nagsimula na. Yan yung range niya talaga, yung level na yan. Baba natin konti. Yan. Kasi yan talaga ang range. Ang target niyan is 8.6. Kano kikitain mo 22%. Malaki din. Tapos breakout na. Okay? So pivot point, breakout yan. Siyempre magkokonso yan dito sa 7.7. Tas next leg. Okay, congrats sa may Monde. Ang laki ng earnings sa 171 na. Monde, ang target sa kanya 26 lang, pero binigyan niya 171. Anyway, baka may one-offs to, no? 449 M. Check natin. Negative pala siya. Okay. Kaya malaki yung Tapos may dividends pa 2%. Yun, pwede rin, paglabas nung annual saka siya umakyat. Pwede. Sisimula pa lang, Kung gusto niyo pumasok sa retest dito, sa 7 pesos. Sana mag-retest. Kasi kung dito, parang okay lang, pero 16% okay naman. Pullback lang. Abang sa pullback. Target price, yun, 48% upside, 11 pesos target. Goods din. Actually, simula pa lang, hindi pa nga siya nakakaakyat dun. RSI, bago pa lang to. Nagsisimula pa lang talaga. OGP. I think OGP papahinga na to. Parang uncertain pagdating sa gold. Kasi yung si Trump is kumambyo na. Ibig sabihin ng kumambyo na is nagbago na ang isip. At din daw siya magkakaroon daw sila ng magandang trade deal with China, sabi niya. At the same time, di daw niya tatanggalin si Powell. At saka, ano ba? Marami siyang sinabing goods lately. At nakabenta na rin tayo sa OGP. Kasi naman, ayan, napakalinis. So, next buy, sabihin na natin dyan. Somewhere dyan. Mga pag bumagsak ulit, di ba nga optimistic sila kay Trump ngayon, babagsak ang gold. Kaya mga 15 pesos pwede. 15. Tapos pag si Trump nagloko na naman, sinumpong dyan, nakakabenta ka ulit doon. So yan. Hopefully mag-correct to. Makabili sa 15 ulit. Nakabili tayo dito. Sa 14. Meron din dito. At nakabenta na. Ayan, nakabenta na. Kaya abang ulit. Okay. Malaki ang dividends niya ni 0.58. Point dito dapat. Pag 0.58, 3. Pero times 4, 3, 6, 9, 12, 4, 8, 12, 16. Mga 16% yield yan. Not bad na rin. Kung mababa man, hindi bababa ng 10% ang yield niyan. Okay? So that's OGP. Plus, congrats naman, Plus. Same story, buy the dip. Target price 35. Plus, ayun, sa mga sumbay sa atin sa Discord na magbenta. Na magbenta pala, hindi bumili na magbenta. Diyan nagbenta 38, 39. Balik ngayon sa 36. So, normal lang. I think ang mangyayari dito kay Plus is sideways console on high while waiting sa inclusion. Tapos sa announcement, tingin ko sell on news. Yan, kung kaya
bilhin nyo na lang pag bumagsak dito sa 31 at ibenta nyo pag nasa near 40. So, yan na ang play. Target price is 35, di ba? Mayroong 53. Pero, pwede. Basta, range lang. Range trade. Tapos yun, pag lumampas, breakout, di hold mo yung position mo. Ayan, no? Baka naman katapos na ang correction at sisimula nang umakyat ulit. Parang dito, nag-rally pa, di ba? So, isang leg pa. Tingnan natin. Baka naman kaya. Earnings 200. Wala siyang forecast pero by 2025 is just 30%. Tingin ko pwede ba ito? Range trade lang. Malaking range niyan. Yun, 26%, 24%. Pwede na yan i-range trade yan. Okay. Pag nabasag to, 32, benta. So, that's all for plus. At same din, no? Same story. Papasok sa, yan, sa PSE. Same with RCR. Ayun. RCR, sa mga sumabay na naman. Sabi natin, buy nung nag-private placement. Dito, ang bili. Di ba dyan nag-private placement? Eh, namigay pa. Congrats. So, sabihin na natin nasa gitna ang average. Up 7%. Not bad, maliit. Mukhang maliit. Pero may momentum yung rally niya. Tapos may dividends ka pa. No? So, hindi masama. Next dividends is sa September pa. September 0.099. Pero malaki ang yield niyan. 1.4 pero total niya is 6%. Hold lang to. Sell konti. Pag pumalo ng 6.6. Yan. Pero malapit na pala. Actually, nakatipi na tayo dyan. Palit na ng palit yung candle niya. Pero okay pa naman yung volume niya. Kaya lang overstretch na. So, yun. Sell partial. Baka matunaw. Pero ang target niyan is 7 pesos. Lapit na. Ang 10Y ayaw bumagsak. Kaya ganyan. Pero inclusion yan. So, announcement. Hold lang hanggang announcement hanggang August. Or range trade hanggang August. Tingin ko hindi nila babalik dito. Matagal na ulit bago yan bumalik. Kaya kung magdidip man yan, mga dyan lang. 6.30. Okay, so kung 6.30, yun, 5%. May dividends at may catalyst. Okay din. Safe play, no? Halos autopilot na almost less risk. Okay? So, yun, we're done sa ating lahat ng stock requests. So, thanks for watching and joining. I hope na marami kayong napulot ngayong araw and feel free to share this video sa mga groups nyo, Facebook groups, Messenger, and other groups. And don't forget to join us sa ating free webinar para pag-usapan natin yung diskarte during Trump 2.0. So, yun lang. Kita-kits sa Wednesday sa live charting natin.